Ano po ba ang tawag dun sa mismong procedure na pagtatanggal or pag... Urinary diversion. Tama ka, Joshua, no? If one of the reason is bladder tumor, I think napag-usapan na natin ito previously, ang bladder tumor kasi ay may tumutubong bukol sa either the inner mucosa of your bladder or sa tunnix, yung muscle, or the outside portion of your bladder. Now, ang problema kasi niyan, pag yung pantog natin ay hindi na functional and you have to remove the whole bladder itself, no? Kailangan nating magkaroon ng urinary diversion. Urinary for the sense na saan lalabas Kaya ang nga, tinanggal na ihi, yung bladder. diba? And diversion is the word is where will you get the replacement? Diba? So, meron tayong two things that to consider, Joshua, is saan dadaan ng ihi, saan lalabas, then the diversion, saan natin kukunin ang pangpapalit natin. Okay? So, justification, if you remove your bladder, the surgical term is cystectomy. Cystectomy. Because from the prefix cystec, kasi it's bladder. So you remove. Tomy is remove. Okay. So you remove the bladder and the bladder mass. Okay. So pag wala ka ng pantog, anong gagawin mo? Okay. You have diversion and you have different kinds of diversion. You have the incontinent type. Ibig sabihin ng incontinent type kasi walang control. 'Di ba? May Okay. So may gagamitin mo yung replacement through a certain portion of like yung sinasabi nating ileal conduit. You use the portion of your ileum, 'di ba? And the segment will be converted into a bladder. Ay, okay. So, galing pa rin sa inyo yun. Oo, galing pa rin sa inyo, hindi yon galing sa ibang Yes, tao. oo. Sa iyo pa rin yon, kukunin natin yung segment ng ileum. Ileum is part of the small intestine. Wow. Tapos, i-divide natin, tapos i-flap natin, gagawin natin siyang parang bladder, pantog. Tapos, yung ureter natin ay ikakabit doon sa ileum. Yung ureter, kasi tatanggal na natin yung pantog. Tapos, with the tumor. Tapos, yung ureter, siyempre, nakalaylay yung ureter. Diba? Dalawang yun. Kakabit natin sa ileum. Tapos, ilalabas natin yung isang portion ng ureter. Kasi kailangan lumabas yung ihi, Yes. diba? Magkakaroon ka ng stoma tuloy. Yun ang sinasabing may nakalabas kang stoma doon na dapat lumabas, instead na yung regular na lalabas yung ihi mo sa ureter, lalabas sa stoma yung nilagay mo. Okay, that is the incontinent type. You have the continent type, yung orthotopic type of removing the bladder or yung neobladder. Kukuha ka rin ng portion ng intestine mo, tapos gagawin mo siyang bagong bladder, neobladder. Pero yung partial lang ng bladder, Doc. Meron pa rin parts ng original bladder mo na nandun. Wala, Wala na rin. talagang bago na. Okay, okay. So it is the ileum that will Replace it. replace the bladder. Parang yung diagram natin, that's neobladder, no? Okay. So ngayon, ano mangyayari sa ureter? Yung ureter ngayon, yung dalawa, ikakabit mo doon sa bagong gawang bladder. It's continent, ibig sabihin kasi nakakabit na yung portion ng ileum mo doon sa ureter. Ah, okay. Tingnan mo yung ureter ng hindi kagaya yung kanina, may nakalabas Yes. na stoma, no? If you show us the previous picture para makita Yeah. mo, meron stoma na lumalabas. Yan, nakikita mo. May naka-attach, 'di ba? Yan, there you go. Oh, nakita mo, Joshua, no? The ureter is attached to the ileal portion and the other portion, may ilalabas ka para doon lalabas yung ihi mo, Ihi, tapos may bag ka. Yun ang mga natin, yun ang mga ilan, di The ba? other one, Then meron ng replacement. Yes. And yung iba, ginagawa, yung cutaneous uteroscopy, gagawa rin ng parang segment, new segment, lalabas yung ureter. Ganun pa rin, no, stoma. Medyo ma-complicated, no? Pero ang purpose mo kasi dyan, Joshua, is i-divert, kailangan may malalagyan na bago
yung ureter makakabitan, and yung ihi mailalabas natin either from hindi yung original na urethra yung nilalabasan from another opening, diba? So yung ganon. Naisip ko Dok kasi kanina, yung mga, pag tinanggal yung bladder natin, isa sa mga main function niya, kasi reservoir niya, sinasabi niya, yun, lagi. Na pag napansin ko na kapag ka nagka-cystectomy pala, pagka-replacement na, parang mawawala na yung function niya as a reservoir. Very good. Hindi na siya nag-iipon. Very yun. good. Oo. Kasi isipin mo, pag part ng intestine yan, hindi na magpa-function. Diba, kailangan mag-contract, yung bladder nagko-contract. Ang gagawin mo kasi, yung portion ng intestine, ibabaliktad mo. Ibabaliktad mo para yung dapat na mag-contract is inward. Okay, opposite. Diba? Oo. Gagawin mo ganun. If-flip mo siya. Oo. So, very kasi detailed kasi yung surgical technique. Pero ang gagawin mo kasi, para yung movement ng intestine mo ay hindi yung dati niyang ginagawa. Kailangan ibaliktad mo siya para sumunod siya sa dapat na, parang yung function ng bladder. Yun. Ang naisip ko kasi, Doc, di ba yung parang, yung feeling natin na urge na mag-void, ganun, same pa rin ba yung mararamdaman nila kapag replacement na yung bladder? Yung kagaya ng ileal, conduit, dito na siya iihi. So wala na yung feeling? Wala na yung feeling. Hindi kagaya ng neobladder orthotopic kanina, meron pa may a little bit control. Yung pag dito yung stoma, iihi ka na lang. So antayin mo na lang yung urinary bag mo, may bag ka dito na mapuno. Pag napuno yan, natapon mo. At saka naisip ko, Dok, yung sphincter, tama po ba? Yung Yes. bubukas. Wala nang sphincter, walang kapalit yung sphincter dun sa original bladder natin. Kahit lagyan natin ng bagong... Yung artificial, wala, tanggal na yun. So wala tayong, kumbaga wala na yung magko-control kung yung sinasabi natin, wala na siya. You use all yung mga what is available, yung replacement to the surgery. Pero Doc, sa aftercare naman, kunyari, nagawa na tong procedure na to, ano po ba iba't ibang care or management na kailangan? Kasi yung sabi niyo, may stoma, parang feeling ko mas maselan yung pag-aalaga. Yung una, yung stoma, you have to care for the stoma. Hindi pwede magka-infection, hindi kailangan lilinisan, di ba? Lagi mong papalitan yung urine bag. Very tasking, no? Di ba? Mahirap. And you have to replace, no? Then, but you cannot do anything because ayaw mo naman magkaroon ka ng chronic inflammatory. Yan ang sinasabi natin stoma. Yes, Bibili ka niyan, papalitan mo, dapat malinis lagi, di ba? You have to be septic, di ba? Very tasking, maraming gagawin, no? But of course, that's the only way to survive, especially for those who have bladder tumor, bladder dystrophy, hindi na gumagalaw yung pantog, di ba? Congenital anomalies of the bladder, mga ganun, na kailangan tanggalin talaga yung buong pantog. At yung doctors po ang magde-decide kung anong klaseng cystectomy ang kailangan ng isang pasyente. Yes, oo. Yes. So hindi kumbaga, Doc, ayoko talaga mag-bag. Gusto ko ganitong klase. Pwede pa rin. You can discuss with your doctors. But sometimes kasi, the doctors with yung mga specialists will give you the options na maganda. Kasi depende rin yan eh. Kagaya nito, example, yung intestine na itatanggal mo, puro pala diverticulosis. Di ba alam mo, yung mga may pouches, hindi rin maganda. So, defective rin. Kailangan maganda yan yung gagawin mong segment. No, parang. So, you can sit down and do consultation at sasabihin naman lahat ng options para sa'yo. Doc, speaking of dun sa after naman nung treatment, after nung surgery, paano naman yung adjustment na may kasi yung kapag meron ka ng ambag dito, talaga medyo malaking kailangan mo mag-adapt dun sa bagong lifestyle mo na gano'n. Gaano po ba kahirap yung quality of life na maibabalik sa kanila? Kapag sa iba't ibang klase na surgery. Of course, the quality of life can be prolonged. Kasi una-una, wala ka ng bladder tumor, wala ka ng cancer. The only thing that is different now is because you have something there that is dangling na dapat mong i-maintain. Okay. Ang tanong kasi, would you do a
surgery to correct it at ibalik sa dati? Depende yan eh. Kung ano ang pwede, pero pwede pala. yung pag pwede pa. Okay. Oo, kasi usually it becomes very permanent in nature, no? So, ang atin lang kasi pag nandyan yan, any urinary diversion procedures that was done, that is saving life para hindi maapekto yung kidneys mo in the future. Kasi mahirap rin yan, Joshua, pag hindi natin naayos, baka masira yung kidneys natin, you'll end up having dialysis. Yun naman ang problema natin. Di ba? Meron ka na ganyan, may dialysis. So, at least maintain ka. Ang importante lang natin yung safety is, yung paglinis, septically. Habang buhay na yan. And I think the patients will be explained of its undertaking with regards to yung ganun na yun eh. Ganun na yung lifestyle mo. Dok, ano na ba yung mga na dapat nilang do's? And siguro yung mga proper care na lang kapag ito na, na-cystectomy na tayo. Ano ba yung kailangan natin baguhin sa lifestyle natin? Kasi nga, hindi na yun yung original bladder natin. Ano ba yung mga kailangan nilang baguhin siguro wala naman masyadong babaguhin. You still go on with your life. The only thing is, lagi kong inaano is like, malinis kasi yung aparatus mo. Magpapa-follow up ka. Ako gusto kong pasyente na follow up no? Para ma-check. Kasi maaring inflame na yun, di ba? O, di ba, pag yung Then, matingnan yung yung buong katauhan mo, no? Holistically, we check you. Baka naman maging problema later on yung pagkalat. Pagkalat naman. Ng cancer. Ay, okay. Oo, di ba? Kailangan i-monitor pa rin. Yes, monitor pa rin. Di ba, Joshua, like ko sinasabi, even though it was removed, extensively, but we monitor the patient. Takot tayo baka kumalat in sense, di ba? Alright. Okay, advice na lang po, Doc, sa ating mga pasyente na medyo natatakot kasi nga, siguro nasabihan sa doktor na, ay, kailangan po natin ma-cystectomy. Para naman po hindi sila masyadong... Oo. Ang ko lang, di ba, Joshua, lagi tayong mapanuri, lalo na just in case that you will be diagnosed with bladder tumors or if you ever that your specialist will do a cystectomy at tatanggalin yung pantog mo, huwag tayong matakot. Kung hindi nating maintindihan, you ask your doctor to explain to you fully because this is a major siya, di ba? This can go or 5 to 6 hours operation, no? Ganun katagal. Kasi tanggalin mo siya, tapos magpapalitan, di ba? So, importante yon na ma-explain maigi at kung kailangan, di pagawa natin, may capability naman tayo in order to, for yung survival ng isang pasyente. Sana marami natutunan ng mga kasambayan para hindi na sila matakot sa cystectomy. Kaya nandito ating mga doktor para magpaliwanag sa atin. Doc, maraming salamat. Baka may gusto naman po kayong batiin this morning. Go ahead po. Wala, always keep healthy, di ba? May parating yata tayong bagyo. Oo, kung hindi man siya dumating, always keep happy. Alam mo na, naka-up ang flag natin sa MPAX, yung COVID, di ba? May mga ganun. Alam mo yan, pinag-usapan natin, So, wash your hands, put alcohol, kung inuubo, may mask naman tayo. Huwag kayo matakot, mura na ang mask. Hindi tulad dati. Hindi tulad dati. Oo, at magpatingin, ha? And of course, very, very important, laging makinig at manood ng UPK. Yan. Magpatingin. Doc, gusto nila magpatingin, saan ba sila pwedeng pumunta? Dahil dyan, alam ko na. Alam mo na. Alam ko na. Punta na sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center located at One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Contact number is 917-509-9288. Na makikita nyo si Dr. Joseph Lee. Again, maraming salamat po, Dr. Joseph. Good morning. Para sa ating very